Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Mas mababa na raw sa tinakdang price cap ang presyo ng bigas sa ilang palengke ayon sa Department of Agriculture. Posible na kayang tanggalin ang price cap? May unang balita, si Bernadette Reyes. Mula raw nang ipatupad ang price cap sa bigas noong September 5, na ibibenta na ito ng mga retailers sa Commonwealth Market sa Quezon City sa mas mababang presyo ng hindi nalulugi. Yung dating namumuhunan kami ng 42, ngayon na lang 38. Nabibenta na namin siya ng 41 na may kinikita na kami. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture, kung ikukumpara ang presyo bago nagpatupad ang price cap, hanggang 12 pesos na ang binaba sa presyo ng regular milled rice at hanggang 7 pesos sa well-milled rice. Sa pagbaba ng presyo ng bigas, ibig sabihin kaya ay pwede nang tanggalin ang price cap? Sabi ng Department of Trade and Industry, posibleng maglabas sila ng DA ng rekomendasyon sa susunod na 2 linggo. Yung supply, yung stocks, yung inventory, at yung external factors from outside, I suppose, will be considered. Maraming favorable circumstances that augur well for a recommendation to lift AO 39 price ceilings. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng DA ukol dito. Pero nauna na nilang sinabi na magandang indikasyon na may mga retailers na nakakapagbenta na ng bigas na mas mababa pa sa price cap. Minomonitor na raw ito ng DA at iba pang ahensya ng gobyerno para makapagbigay ng informed recommendation sa pag-lift ng price ceiling. Isa rin daw sa kinukonsidera ang inaasahang pagdami ng supply dahil sa panahon na ng ani. Dagdag pa ng Bureau of Plant Industry, tumataas ng rice self-sufficiency ng bansa at pinupuna na lang ng import pero sapat daw ang supply natin. Umaasa raw silang malilift na ang price cap sa mga susunod na linggo. Habang wala pa ang desisyon, umaasa ang mga consumer pati maliliit na negosyanteng patuloy na bababa ang presyo ng bigas. Maganda po pag ganun tuloy-tuloy na bababa ang bigas para kahit paano naman yung makabawi-bawi tayo. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Nahirapang huminga at nawala ng malay dahil umano sa sobrang init ang ilang estudyante sa Sablayan Occidental, Mindoro. Mahigpit naman nagbabantay ang militar sa mga lugar na nasa COMELEC watch list para sa barangay at sangguniang kabataan elections. May unang balita ang host ng GMA Regional TV Early Edition na si Caitlin Revilla. Caitlin, maayong aga. Maayong aga, Maris. Nagsama-sama ang Regional Joint Peace and Security Center sa Western Visayas para talakayin ang mga gagawing hakbang upang masiguro na maging mapayapa ang barangay and SK elections sa Oktubre. Sa pulong ng Regional Joint Peace and Security Center ng Western Visayas, natukoy ang 172 barangays na kabilang sa election watch list areas ng COMELEC para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections. 6 sa mga ito ang maituturing na nasa yellow category o areas of concern. 163 barangays naman ang maituturing na areas of immediate concern na karamihan ay nasa probinsya ng Iloilo. Nasa red category o areas of grave concern naman ang 3 barangay sa Negros Occidental. Hindi pinangalanan ng COMELEC ang mga barangay habang nagpapatuloy pa ang validation dito. Continue yung evaluation on the realities on the ground. In fact, the list na to, it could be lessened in the next few weeks or madagdagan pa. Itinuturing na yellow category ang isang lugar kung may election-related incidents sa nakaraang 2 eleksyon, tulad ng intense political rivalry, presensya ng armadong grupo, election-related incident ngayong election period at kung naisailalim sa COMELEC control. Orange category naman kapag may kombinasyon ng 2 o mahigit pa sa mga insidente sa yellow category at may banta ng rebeldeng grupo. Ang lugar na nasa red category naman ay maaaring isailalim sa COMELEC control. Mahigpit namang binabantayan ng militar ang mga lugar na may presensya ng rebeldeng grupo. We will see to it that the security preparation is very flexible, that we can attend to in eventualities, especially in those areas that we deem as areas of concern.
Nagkagulo sa Yapang National High School ng Sablayan sa Occidental Mindoro nang mahilo at mahirapang huminga ang mga estudyante. May ilan na biglang nawala ng malay. Ayon sa Sablayan MDRMO, 14 na mag-aaral mula sa magkakaibang grade level ang isinugod sa ospital. Yung iba po, yung oxygen, bago bin-round bag. Sura po ng mga bata is nag-hyperventilate, sir, yung parang nahihirapang huminga. Ikalawang beses na raw itong nangyari ngayong linggo. Kaya sinuspindi muna ang face-to-face classes kahapon hanggang ngayong araw. Kinonvert muna namin sa modular or online through messenger o blended or hybrid. Nakalabas na sa ospital ang mga estudyante. Dahil sa sobrang init na nararanasan, inirekomenda na ng MDRMO sa pamunuan ng paaralan na magtalaga ng nurse. Naglabas na rin sila ng paalala sa publiko kung paano maiiwasan ang sintomas ng heat stroke. Sa mga nagnanais ng kakaibang food trip sa Polomolok, South Cotabato, hindi lang sa damuhan o sakahan nakikita ang mga tipaklong, kundi maging sa kawali. Piniprito kasi ang mga ito upang gawing pagkain. Minamarinate muna at pagkatapos ng 30 minuto na pagprito, ready to eat na pritong tipaklong. Paalala ng health expert, hinay-hinay lang at limitahan ang pagkain nito lalo na sa mga may allergy. So kung sa mga tao nga gusto gid sila mukaon sa apan, no, pwede siguro nga 10 to 15 rang kabuok or pieces para nga kanang kaya pa sa ilang lawas. Kay kung maobserbahan nato ang mga tao nga gakaon og apan usahay, ma-allergy ba ya mo pula, mo limit lang kita. Yan ang latest mula dito sa Iloilo City. Samantala sa mga kapuso natin sa Western Visayas, abangan ang GMA Regional TV Early Edition mamaya pagkatapos ng unang hirit. Maris? Salamat, Gid. Caitlin Revilla. Tsokolate at hindi raw dolyar ang isinubo ng nahulikam na Office for Transportation Security Personnel sa NAIA nitong September 8. Nagkasabit siya ng parang supplemental affidavit niya sa ating investigation team. Na parang may kinain lang daw siya na tsokolate. Hindi naman na normal na ganun kumain ng tsokolate. Ano? Na hirap at sinutulak pa niya. Tsaka hindi mo kailangan tubig. Yung talaga ang paniniwala nila na hindi yun tsokolate. Kinasuhan ng grave misconduct ang nahulikam na personnel, pati ang kanyang supervisor at katrabahong nag-abot sa kanya ng tubig. Naka-preventive suspension na rin ng 3 na hindi pinangalanan ng OTS. Iimbestigahan din ng 14 pang OTS personnel na nakasabay nila sa duty. Bukod sa kasong administratibo, pinag-aaralan din ng OTS na sampahan sila ng kasong theft. Maximum penalty ang naisipataw ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Dismayado naman ng Manila International Airport Authority sa insidente. Sabi ng MIAA, walang lugar sa NAIA ang mga airport frontliner na sinasayang ang kanilang pagsisikap na mapabuti ang serbisyo sa paliparan. Pinag-iingat ang mga nakatira malapit sa Taal Volcano, lalo na yung mga may sakit sa baga dahil sa patuloy ng pagbubuga ng volcanic smog ng bulkan. At live mula sa Tagaytay, may unang balita si James Agustin. James, makapal pa ba yung volcanic smog na nararanasan nyo dyan? Yes, Igang, good morning. Alam mo, napakakapal pa ng volcanic smog at yun yung paliwanag sa atin ng ngayong umaga ng Taal Volcano Network kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita kahit yung bunganga nitong bulkang Taal. At isa nga sa mga naapektuhan ng volcanic smog mula rito sa bulkan, itong Tagaytay City sa Cavite. Todo ingat, Igan, yung mga nakausap ko mga residente, lalo-lalo na yung mga may asthma. Hindi lang fog ang bumalot sa Tagaytay City kaninang madaling araw. Isa rin ito sa mga lugar sa Cavite na naapektuhan ng volcanic smog mula sa Bulkang Taal. Si Aling Shirley na tindera ng mga prutas, hindi naman daw nababahala pero nakaredy ang kanyang face mask. Nung linggo raw kasi ay nakaranas sila ng amoy asupre kaya pinaghandaan na nila ito. Masakit sa ilong, tapos sa mata, tsaka dito sa lalamunan. Yun ang masakit kaya bumili kami ng face mask kaagad. Sanay na raw sa ganitong sitwasyon ng residenteng si Jay, pero nag-iingat pa rin. Nagtatakip na po ng mga mukha, pagka yung ilamos ng mukha para mawala yung yung smog niya. Kasi masakit po sa lalamunan yun. Si Mel Quinn inabutan naming papasok sa kanyang trabaho.
Nagsuot daw talaga siya ng face mask bilang pag-iingat lalo pat may asthma siya. In-announce po sa group chat namin, sir, na magsuot ng face mask for safety precautions. Nagsisikip po yung dibdib tapos nahihirapan pong huminga. Pinagsabihan ko na nga din po yung nanay ko na magsuot ng face mask habang nasa bahay. Kasi po medyo matanda na. Apektado naman ang kabuhayan ng tricycle driver na si Ricky dahil walang pasok ang eskwela ngayon sa Tagaytay City, dulot ng volcanic smog. Sanay na naman eh. Kagaganto may smog eh. Pero hindi naman lagi. May mga araw talaga na sobrang dami, meron namang araw na wala. Hindi talaga lagi. Ayon sa PHIVOLC, simula pa noong unang linggo ng Setyembre ay nakaapekto ng volcanic smog sa Taal Region. Kahapon ng tanghali na obserbahan ito ng Taal Volcano Network at nakaapekto sa iba't ibang lugar. Ang volcanic smog ay maaaring makapagdulot ng iritasyon sa mata, lalamunan at respiratory tract. Pinag-iingat lalo na yung mga may asthma, lung at heart disease, mga senior citizen, buntis maging mga bata. Samantala, Igan, hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin nga natin nakikita yung Bulkang Taal mula sa isa sa mga view deck dito sa Tagaytay City. Pero dapat kita na raw yan ayon sa Taal Volcano Network. Gayunman, hindi natin nakikita, patuloy pa rin daw yung gas upwelling at yung paglalabas ng puting usok o yung tinatawag na steam plume mula dito sa bulkan na aabot po sa 2,400 meters yung taas. Pinapayuhan naman, Igan, yung mga residente na posibleng maapektuhan ng volcanic smog na palagi ang magsuot po kayo ng face mask, kung kaya N95 mask, uminom po ng maraming tubig at kung wala naman po kayo importanteng gagawin sa labas ay manatili na muna sa inyong mga tahanan. Yan ang unang balita mula rito sa Tagaytay City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. James, sa volcanic activity ng Bulkang Taal, mayroon bang naitalang tremor sa nakalipas na 24 oras? Yes, Igan, sa impormasyon na nakuha natin sa Taal Volcano Network ay nasa 5 volcanic tremor yung naitala nila sa nakalipas sa 24 oras. Pero mas mahaba daw ito than the usual. Karaniwan kasi tumatagal lamang ang tremor ng 2 to 3 minutes pero kahapon, Igan, yung pinakamababa na naitala ay nasa 20 minutes habang yung pinakamahaba naman po ay nasa umabot ng 9 na oras at nananatili po sa alert level 1 itong Bulkang Taal. Igan? Maraming salamat, James Agustin. Tinawag ng China na political drama ang plano ng Pilipinas na maghain ng panibagong reklamo sa Permanent Court of Arbitration kasunod ng pagkasira ng mga bahura sa Rosul o Iroquois Reef sa West Philippine Sea. Handa naman ang ating Department of Foreign Affairs na tumulong sa Office of the Solicitor General sa ihahaing reklamo. May unang balita si JP Soriano. Matapos sabihin ng Office of the Solicitor General na pinag-aaralan na ng gobyerno ng Pilipinas ang paghahain ng panibagong reklamo sa Permanent Court of Arbitration kaugnay sa pagkakasangkot ng China sa malawakang pagkasira at pagkuha ng coral sa West Philippine Sea. Sinabi ng Department of Foreign Affairs na handa silang magbigay ng kontribusyon para sa pagsusulong ng reklamo laban sa China. Sabi ng DFA, inaantay nila ang pagsusuri ng mga ahensya ng gobyerno kaugnay sa lawak ng sirang idinulot sa Rosul Reef. Sa pahayag ng Foreign Ministry ng China, wala raw katotohanan at basehan ang akusasyong ito. Hinimok pa nila ang mga nasa likod ng balitang ito na huminto sa paggawa ng anilay political drama at kathang-isip lang. Sabi pa ng China Foreign Ministry, kung nais daw talaga ng Pilipinas na protektahan ang kalikasan sa South China Sea, dapat daw agad alisin na ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal na tinatawag ng China na Ren Ai Jiao. Ang Ayungin Shoal ay bahagi ng Territorial Sea at nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na pinagtibay ng 2016 arbitral ruling. Sa 74th anniversary of the founding of the People's Republic of China, sinabi ni Chinese Ambassador Wang Xilian na hindi dapat sumentro lang sa usapin sa South China Sea ang relasyon at ugnayan ng China at Pilipinas. Our relations should not be defined by the South China Sea issue, the disputes of which must be properly managed through friendly and peaceful consultations.
Ito ang unang beses na nakita sa publiko ang Chinese ambassador simula nang lumutang ang issue sa pagkasira at pagkakalbo ng corals sa West Philippine Sea at patuloy na pananatili ng Chinese military militia vessels sa iba't ibang bahagi sa loob ng EEZ ng Pilipinas. It is imperative that we implement the consensus reached between our two heads of state, stay firmly in the right direction of our relations and unaffected by irritants, and step up the cooperation so as to make sure that such relations will sail through. Hindi dumalo si Pangulong Bongbong Marcos sa selebrasyon. Si Vice President Sara Duterte nagpadala ng isang recorded video message mula sa South Korea kung nasaan ang busy ngayon. Binati ni Duterte ang China saan niya'y tagumpay ng kanilang bansa sa iba't ibang larangan. I take a particular interest in strengthening cooperation in the field of education and youth development. As we undertake efforts to further strengthen our relations, may we continue to pursue avenues and opportunities that will result in mutually beneficial outcomes for our peoples. Ang buong video message ni Duterte, binasa rin niya ng buo sa wikang Mandarin. Nianjian, Ze, Bie, Shizai, Jingqi, Fajan, He, Min, Shan Fan Rong. Her Excellency Vice President Sara Duterte, thank her so much for the warm message, and she does speak very good Chinese. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Kailangan sumabay ang edukasyon sa bilis ng teknolohiya. At yan ang sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa Global Education and Innovation Summit sa Seoul, South Korea. And the advent of artificial intelligence will certainly create another paradigm shift in education. While this possibility will present more and greater opportunities, it will present many uncertainties in our vision of digital education. Dagdag din ng Vice Presidente na dapat nakatali ang critical thinking, komunikasyon, collaboration at creativity sa paggamit ng teknolohiya. At dapat din daw maturuan ang mga bata na mahiwalay ang totoo sa hindi totoong impormasyon. Bago yan, dumalo si Duterte sa isang bilateral meeting kasama ang Minister of Education at Deputy Prime Minister ng South Korea na si Lee Ju-ho. Pinag-usapan nila ang digital innovation para sa edukasyon. Sa isa namang panayam, sinabi ng Vice Presidente na maaaring politika ang dahilan kung bakit hindi pa rin natitigil ang issue tungkol sa hinihinging confidential funds ng Department of Education. Naaayon naman daw sa batas ang paggamit dito. Nakipagkita rin si Duterte sa Filipino community sa South Korea. Silang kinatawan ng mahigit 60,000 Pilipino roon. Handa raw humarap sa pagdinig ng Senado si J. Renz Hilario o Senyor Aguila, na leader ng kontrobersyal na Socorro Bayanihan Services sa Surigao del Norte. Oo, pupunta kami kahit wala kaming pera para malaman nila kung ano talaga yung nangyari, ano talaga yung buong komunidad, saktan yung buong organisasyon. Muli tinanggi ni Senyor Aguila ang mga alegasyong pang-aabuso sa mga menor de edad. Gayon din ang pagkakasangkot sa iligal na droga at pagkakaroon ng private army. Bago ito ay kinuwento ng isang dating miyembro na meron silang Aguila Squad na sinasanay sa military training, hand-to-hand combat at paggamit ng mga patalim. Sabi naman ng senior leader na si Mamerto Galanida, ang posibleng tinutukoy na training ay para sa rescue operations tuwing may sakuna. Pinapasok din ang GMA Integrated News sa bahay ni Senyor Aguila kung saan umano nakatago ang mga armas. Mga audio at video equipment ang ipinakita sa aming news team na ginagamit daw ng kanilang singing at dancing groups at sa kanilang FM radio station. Mag-iimbestiga ang Commission on Human Rights sa Sitio Kapihan na sentro ng komunidad ng Socorro Bayanihan Services. Kabilang sa mga aalamin ay kung totoong pinagbabawalan ng mga miyembro na lumabas ng kapihan o bisitahin ang kanilang mga kaanak. Pinabulaanan naman niya ng ilang miyembro. Ang ilang magulang naghain ng writ of habeas corpus para mabawi ang kanilang mga anak na nasa kustudiyan ng lokal na pamahalaan at tumatayong testigo laban sa grupo.
gikuha ang ako anak sa sungkoy. Marunong kami sir magbuhi og anak. Gusto lang ko sir magpatulong ako na pauwi ang anak ko dito. Ipinaglaban talaga namin siya. Nag-aral siya sa baba. Nakatira siya sa parents ko. Kinuha na siya nung mga kapihan task force. Balikan po natin ang sitwasyon sa Tagaytay na apektado ng volcanic smog mula sa Bulkang Taal. Nagbabalik live si James Agustin. James! Gang, good morning. Hanggang sa mga oras na ito ay zero visibility pa rin sa paligid ng Bulkang Taal dahil sa volcanic smog. Mula sa isang view deck dito sa Tagaytay City sa Cavite, hindi maaninag ni ang bunganga ng bulkan dahil sa kapal ng smog. Gayunman, ayon sa Taal Volcano Observatory, gamit ang kanilang seismic monitors ay patuloy pa rin daw ang gas upwelling sa crater ng bulkan. Nagbubuga pa rin ito ng puting usok o yung tinatawag na steam plume na aabot daw sa 3,000 meters ang taas ngayong umaga at ang direksyon ay pa-southwest. Simula raw alas 4 ng hapon kahapon ay wala nang naitala na volcanic tremor. Ngayong umaga naman may ilang turista na nagtungo rito sa Tagaytay na umaasa na makikita ang bulkan pero bigo sila dahil sa kapal ng volcanic smog. Tingnan ko lang po sana yung volcanic smog. Kung anong tsura, ganyan pala. Tapos gusto ko rin makita yung Taal kung ano niya, yung sitwasyon. Pero wala naman tayo makita eh. Kasi sobrang kapal nung usok, nung smog. Samantala, Igan, muling paalala natin doon sa mga residente na posibleng maapektuhan ng volcanic smog na magsuot po ng face mask. Yan muna yung latest mula rito sa Tagaytay City sa Cavite. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Para sa update kaugnay sa volcanic smog o VOG na binubuga ng Bulkang Taal, makakapanayam natin ang direktor ng PHIVOLCS na si Dr. Teresito Bacolcol. Magandang umaga po, Director Bacolcol. Yes, good morning, ma'am. Director, ano po yung latest monitoring niyo sa Bulkang Taal? Pakipaliwanag naman po kung bakit nagkaroon ulit ng VOG. Explain po natin yung VOG or volcanic smog. Yung volcanic smog or VOG ay pinaghalong water vapor at particulates na sinasamahan pa ng sulfur dioxide. So, kapag ang mainit na volcanic materials comes into contact with water, nagkakaroon po tayo ng degassing or yung steaming. Ito po yung pagbubuga ng maputing usok na makikita natin sa Taal Volcano. And kasabay po ng maputing usok ay ang paglabas ng maraming sulfur dioxide. So, kapag mataas ang steam, kahit may sulfur dioxide pa, wala pong problema since madali naman po itong ma-dissolve. But there are times that the sulfur dioxide and water vapor will stay on the lower level kapag meron pong tinatawag natin na thermal inversion. So this is when the temperature near the ground is low at hindi po makaangat yung plume or steam plumes natin. And there are times, depende po sa prevailing wind conditions, pinapadpad po ito sa ibang lugar. At dito po yung naamoy ng mga tao. Director, itong ganito po, indikasyon ho ba ito na posibleng sumabog muli ang Bulkang Taal? Hindi po ito indikasyon na sasabog, na itaas natin alert level 1 to alert level 2. Right now, it's still on alert level 1. May iba't iba po tayong parameters na tinitingnan natin before we raise the alert level to 2. And kung titingnan po natin yung number of earthquakes, 5 a.m. kahapon to 5 a.m. today, 5 volcanic earthquakes lamang po ang naitala natin. So, Director, gaano po katagal makikita at pararanasan itong volcanic smog na ito? This would probably take, again, as long as Taal Volcano is spewing out sulfur dioxide, this will be a recurring threat. And yung duration po ng sulfur dioxide emission cannot be predicted due unprecedented levels in the recorded history. So kung titingnan po natin, prior to the 2020 eruption, wala po tayong sulfur dioxide sa Taal. And it was only after 2020 eruption na nagkaroon po ng maraming pagbuga ng sulfur dioxide. And if you compare this to, say for example, isang vulkan sa Japan, which is the Miyakijima, na nag-emit din po ng maraming sulfur dioxide, several years po bago humupa or bago kumukonte yung sulfur dioxide emission. And it took Miyakijima 5 years para bumaba yung
sulfur dioxide emission niya. Director, ano ho ba? Ano yung direksyon nitong VOG na ito? Masasabi ho ba natin na kung saan direksyon ito pupunta? Kaya para naman ho makapaghanda yung mga kababayan natin, mga kapuso natin na nakatira dyan sa malapit po sa Bulkan Taal. Yes, depende po yan sa wind direction. So kahapon, towards the west po yung direction ng VOG. And kaya marami po tayong na-report na mga estudyante na sumasama yung panlasa at hirapang huminga dulot ng VOG. And may mga sa western side, sa may Tuy, Batangas, sa may Calaka, sa Balayan at sa Nasugbo. So lahat yan sa western side ng Taal Volcano. Gaano kalayo po yung pwedeng maabot nito? Na kasi may mga eskwelahan ho na nagsuspend ng klase hanggang sa may Las Piñas at parang dito din sa Metro Manila yung San Juan. Gaano kalayo pwedeng marating nito? Malayo po yung pwedeng marating nito. Again, yung Nasugbo nasa westernmost side na yan ng Batangas. So again, depende po yan sa hangin. Kung malakas yung hangin, madali po siya ma-disperse towards sa mga malalayong lugar. Director, i-recommenda niyo ho ba yung paglikas ng mga residente? Lalong-lalo na ho, yung mga nandiyan dyan malapit ho sa paligid ng Bulkan Taal at sila ho yung unang maaari maapektuhan nito. Yung mga LGUs naman po have been dealing with this for the last 2 years and they're quite prepared for this. In fact, there were cases in the past na yung whole barangays were evacuated temporarily when residents were exposed. So again, it's the call of the LGUs, pero yung advice po namin is yung mga residente umiwas po sa mga outdoor activities. They stay sa loob ng bahay, isara ang pinto at bintana. Kung hindi talaga nila maiwasan na lumabas, they protect themselves by wearing face mask N95 kung pwede. And kung makalanghap po ng asopre, kailangan po lang uminom ng maraming tubig dahil madali lang pong ma-dilute yung asopre. And we're hoping na umulan kasi mapa-flush out po itong sulfur dioxide. So ano paalala natin sa mga kababayan natin, lalo na ho yung may mga respiratory ailments, yung may mga asthma, may mga ganyan pong sakit. Ano ang paalala natin? Yes, kung makalanghap po sila ng asopre, again, uminom sila ng maraming tubig. And kung malala na talaga, lalo sa may mga health conditions like asthma, lung disease, and other respiratory problems, then they need to see medical doctors. So yung sa ngayon, hindi natin masasabi kung gaano ho katagal pa ito at kung ito ba'y lalala pa as we speak dahil yung reporter ho namin dyan sa Tagaytay ngayon sa nakita namin ngayon, parang mas malabo yung paligid niya Tama po kayo. Again, this will be a recurring threat. So kailangan talagang paghandaan. Dapat may face mask na sila na handa. In case na may maamoy sila na masangsang, then isuotin ka agad nila. Kahit ho nasa loob ng sasakyan, Director, at napadaan dyan sa lugar na yan, kailan nakasuot ho ng face mask kahit nasa loob ho ng sasakyan? Yes, kung mas maigi, kung nagiging practice na natin na magsuot ng face mask, para makasigurado po tayo na wala tayong malanghap. Okay. Maraming salamat po, VBOX Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po. Game face-on na mga paaralan para sa pagbubukas ng NCAA Season 99 sa linggo. Pagbabalik na rin ngayong taon ng ibang sports tulad ng taekwondo at badminton. Darito ang sports hirit ni Katatibayan. Let the 99th season of the National Collegiate Athletic Association begin. Kasado na ang Season 99 ng National Collegiate Athletic Association o NCAA na may temang New Heroes of the Game. Coming from a very successful Season 98 last year, asahan ang mas intense na bakbakan at aksyon on and off court. Inanunsyo sa media conference na maraming NCAA events ang magbabalik this season, kabilang ang face-to-face taekwondo at chess games. Magbabalik na rin ang badminton at table tennis sporting events. 4P Championship daw ang goal ng Letran Knights. Do not fear, only believe. Yun talaga yung sinasabi sa amin. Huwag kayong matakot, maniniwala ka lang sa sarili mo. Muna namin isipin yung championship, isipin muna namin bawat laro namin kung paano kami manalo. Team to beat din this year ang basketball team ng De La Salle College of St. Benilde. During this off-season, that's what we really worked on, which is our mental game lang. Malaki naman ang pasasalamat ni LPU team captain Enoch Valdez sa NCAA.
Kung hindi dahil sa NCAA, hindi naman ako mapapansin siguro ng PBA. Like, yun nga, hindi rin siguro ako madadraft kasi doon ako nanggaling eh. Ready na rin daw ang ibang teams. Ang goal namin is mag-improve kami every training, every day. Kapag EAC na kalaban nyo, hindi magiging madali ang lahat. No? Yeah. Layunin daw na NCAA na lalong ilabas ang galing, disiplina at excellence ng kabataan sa sports at maging kampyon sa kanilang buhay. The NCAA is all about the student athlete. They are our future hope. So now we're going to see new faces. So for sure, the new heroes of the game would be the student athletes making the big plays, breaking records. Sa linggo na ang opening ceremony ng NCAA Season 99 New Heroes of the Game, kung saan magpe-perform ang ilang Sparkle Stars. May special participation din si Asia's multimedia star Alden Richards. Ito ang unang balita, katatibayan para sa GMA Integrated News. Mamaya na ang royal ending ng kapuso mystery crime drama na Royal Blood. Matapos ang killer reveal, ano na nga ba ang ganap sa pamilya Royales? When will mommy wake up? Archie misses her. I miss her so much. So mommy, wake up. Mommy, wake up now. Don't sleep tight like Lolo, ah. Yan ang isa sa mga heartbreaking na eksena sa Royal Blood kagabi. Nalaman na ni Aidan Veneracion, aka Archie Royales, na comatose ang ina niyang si Megan Yang o si Diana sa serye dahil sa car accident. Nagsorry din si Christoph na ginagampanan ni Micael Daez sa mga kasalanan niya sa misis na si Diana. At para matigil na raw ang tila sumpa sa pamilya Royales, sabi ni Cesc Quesada o si Manang Cleof, makipagbati si Napoy o si Dingdong Dantes sa mga kapatid. Kaya ayan, bati-bati na ang magkakapatid na Napoy Christoph at Lian Valentin o si Beatrice sa serye. Sa magkahiwalay na tweet post, parehong nagbigay ng tribute si Micael at si Megan sa kanilang mga huling eksena sa drama. Sa huling teaser ng serye, napatanong ang royalistas kung sino ang magtatangka sa buhay ni Diana. At wait, magbabalik pa si Margaret na killer ni Don Gustavo played by Tirso Cruz. Yan ang mga dapat nating abangan sa finale ng Royal Blood mamaya pagkatapos na maging sino ka man. Masalimuot ah. Mauna ka sa mga balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.